John, good morning guys. Today's video, nag-ride ako dito sa Katipunan lang. So nagpakuha lang ako ng dugo, laboratory. So kakamadali ko kasi yung may schedule yan. The last time hanggang till 8 AM lang sila, sinabihan kami. So kaya nagmadali ako. Time check 8:10 AM Saturday. So nakalimutan ko mag-gloves. Pero malapit lang naman. Guys, dito lang yan, sa malapit sa Miriam College or Ateneo. So pauwi na ako guys. So dahil maaga ngayon guys, so nasa mood akong mag-review itong bagong motor natin na Boats 525 DSX. So kung makikita nyo guys sa previous videos ko, so nag-ride kami ng North Loop dyan sa Nueva Vizcaya, ikot na Isabela, from Nueva Ecija to Nueva Vizcaya, Isabela, and then Dinadyawan, Dingalan, to pabalik dito sa Nueva Ecija, and then yun, after that umuwi kami Manila. So yung sinalihan namin na yun, yung moto adventure ng Socom. So pinalad tayo, ayan, may sticker na tayo ng Socom. So Socom Riders na tayo. So ano ba ang Socom guys? Ang Socom is kung google nyo, yan yung Special Operation Command ng AFP, ng mga army natin. So yun guys. So nag-organize sila ng event. Ba't sila nagliguan na hindi pa nakago? Pero anyway, ayun guys, nag-organize sila ng event. Yun, matagal na pala yun. So pang third na yata ito na yearly. So moto adventure ng Socom. So yun guys, binraking natin tong bagong motor natin. So after 3 days na pagkalabas nito, so sabak agad sa North Loop. So ang kagandahan nito guys, nakita nyo, nag-switch na ako sa trip B, which is naka 1K na ako. Naka 1K na ako ng Odo. So doon ko lang talaga ginamit to guys. After ilabas, diretso sabak agad doon. So imagine, naka 900 kaya ako doon, naka 950 na yata ako doon. So almost 1K na Odo ko doon na consume doon sa ikot na yon. So from Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, and then Isabela, Dinadyawan. So di natin alam, may signboard na ngayon, bawal daw parking, no parking, pero papaalam tayo. Kaya natin, kain lang ako. Ay doon dito pwede. Thank you. Ay pwede daw. So ay, ikot. Okay, boss. Oo nga. Mas maluwag na kasi dito.
guys. At ako muna yung magmamami guys. At pagkagising, tuloy puyat pa ako, kinuha na akong dugo. Pero sanay na ako kinuha ng dugong puyat sa laboratory ni Mrs. So, yun guys. After kong kumain na nito, didiretso ko yung natin video. Ayun oh, lupit. Diskarte ng Pinoy. Pero sa gilid lang sa may dito sa may police station, outpost. Ayun oh, UP Town Center. Sa gilid ng UP Town Center. Sulit ng mami nila dyan guys. Pumapunta kayo dito, try. I mean, value for money eh. Imagine sa halagang 52 pesos, may egg na, may rice. Tapos yung mami nila hindi tinipid. Meron akong nakainan, 2 pirasong laman lang eh. Although, mahal talaga ang beef, pero 2 pirasong laman for me, I think it's my comment lang naman. Sobra naman yan. Gawin mo man 3. Kaya pang pang kuha ng daanin mo sa volume yung kita. Padami ng customer. Yan, daming mga dyan talaga. Umaga. Hindi ako makabirada. Nakakwento. Parang si bossing. Yan guys, oh, likod lang na UP ay likod, harap lang gilid. Alright guys, back to review tayo. So sabi ko nga re-review natin to guys. So na-review ko na tong itong bagong big bike ng Boge 525 DSX. Like I said nga dito, ang improvement nila dito from previous version, bukod sa design niya, ayan nakita nyo bulky, nice look, GS na siya. So bukod yan sa design niya, yung may may riding modes na to. Makita nyo ayan letter E, naka eco ako. So and then may traction control yan, ayan dito, ito yan, traction control, na-off yan, pati ABS na-off yan. Kung mag-off-road kayo, off yung traction saka ABS. Hindi ako expert pero yun yung mga turo. So tama nga naman para hindi ka magmamatay makina pag nag-slide yung gulong mo parang gano'n. Halimbawa sa mga putek, sa mud. Pero sa akin make sense yun. So yun. So yun guys, riding modes, may traction control siya. Riding mode siya, Eco and Sports. 2 lang yan. So yun ang kagandahan yan. So compare sa ibang brand na same price o almost dikit, kaya pinili ko pa rin to. At the same time, komportable talaga ako sa Boge Ang gustong gusto ko kasi talaga dito sa Boge is yung una, sabi ko nga sa video ko, yung gas consumption niya talagang matipid, diba? Yung gas consumption niya mahalaga kung mahilig ka mag long ride. So makakatipid ka sa bawat biyahe nyo kahit papaano sa gas. Makasave ka ng kada, diba, imagine 2,000 long ride, kasi long ride malala po na pupuntahan, nakaka 3,500 ka, ganon kami nakakasigura mga ganon Bicol, kung makatipid ka. So yun guys, sa physical appearance niya, like I said nga yan, meron siyang handguard na by default.
Tapos nadagdagan yung charging port niya, meron na siyang cigarette dito. Ito cigarette yan, yan o, cigarette na yung lighter sa kotse, yung port na yan. So sakto, may nabili kong ano ito, pambomba ng gulong na ganyan yung socket USB. So pwede siya dyan, yung 12 volts niya, kasi nakadesign siya for car. So good thing yung motor na nabili natin meron ganon, yung pang car. Ito additional ko na lang to. So yun, and then yun nga fog light. So yung nakita nyo sa unang video ko, yung honest review, may fog light na kasama to sa gilid. So ito yung switch nya, no? Ito yung switch nya, guys. So malaking tulong. Saka nakita nyo may top box na ako, may bracket na yan, hindi na kayo mamumroblema. Bili lang kayo talaga asin ng top box. So yung top box na yan nasa around 6.5 ganon. So install na, pwede nyo i-DIY naman yung top box. Pag install lang yan, scroll lang. Yun guys. Tapos yan nga, yung physical appearance nagbago. Nakita nyo medyo lumapad yung windshield. Up and down pa rin yan dito, nihila lang, down, up. Ito parang bababang ganon. Guys, yung muffler ko, naka-slip on na pala ako. So mapanood yun, may video din ako dyan paano pinagawa. So basically pinaputol ko lang yung stock, ni-reuse ko lang yung kung ano yung pipe nya. Pinaputol ko, pinalagyan ko ng extension para dihugot na lang yung exhaust. So ganun ginawa, dihugot lang. So using two brothers na muffler, yung almost same size siya ng stop. Ayan o, okay din naman yung tunog niya, medyo bassy sounds, medyo hindi ganun kabarumbado yung tunog. Pero pag binomba mo, yun, hindi siya okay. Pero kung ganito lang, normal lang siya. Pero pag binomba mo gano'n, ayan o, hindi siya yung sabog, talagang boom boom. I don't know kung clear yun. Si ate nakatingin na, tintigan ako ni ate. Oh my gosh, iya tuloy tayo na nawala tayo dun. Ganda siya. Yan, nakita niya siguro naka-video. Shoutout sa iyo ate pag napanood mo to. Yan, dito sa Republic Avenue sa Luzon. Napanood mo to, PM mo lang ako, maggawa kita ng content, i-co-content kita. And guys, pauwi na tayo. So yun, pakuha lang tayong dugo, and then si wife babalik yan ng 10 AM. So baka so yung pagdadrive natin yan sa 4 wheels tayo. So ginamit lang natin motor para madali tayong makapunta sa destination. So yun, sabi nga ni Joe Moto, para makapunta ka agad sa from point A to B, motor, big bike, legal expressway, big bike. Yun. Ayun guys, so balik tayo sa review natin. So yun ang pinaka-importante, may traction control, riding modes ang improvement nya. Nakita nyo yung design nya, yun sa rim nya, saka yung suspension nya, kayaba pa rin, matibay yan, malambot. Ayan o, preno nya, Nissin, yan o, lakas. Nissin caliper yung nya, caliper. Tapos naka ABS, dual channel ABS yan.
So yan, tested ko na yan. So umabot ng 5K auto lang naman yung motor ko nung dating version 1. Pero yung mga ni-ride nung kasiguran and then Sorsogon, riding experience as beginner, hindi naman totally nagbumotor na tayo before mga underbone, pero sa big bike beginner talaga, yun talaga sabak. So tested ko, kaya na-experience ko yung mga ABS niya. Tulad ng sa Quezon, papunta kami sa Sorsogon, merong ginagawang ano yan madaling araw, so hindi ganun kalakas yung ilaw ko. So di ko napansin may barrier pala sa gitna, ginagawa yung kalsada, so tatama na ako doon. Sumete, buti na lang sumete, nag-activate yung ABS, sumete ganun, medyo na-save tayo na ABS. Hindi, oh my goodness, imagine yung hati yung daan na may bakal-bakal dun sa gitna kasi hindi pa nasisimento, parang pinoforma pa lang. Ang ganun. So yung suspension nito lambot din. Like sabi ko nga, tinatanong ako mga kasama ko na yun anong motor yun? BMW 850 F850. So tinatanong nga ako ng mga kasama ko naka GS na 1250, yung mga naka, di ba, suspension, electronics, mga suspension with BMW. Kaya tanong niya kung di ba masakit katawan ko, yung mga braso. Hindi ka ako, dahil medyo bata pa ako. I'm 38 years old, pero goods naman, di ako so di ako nakaramdam ng pan. And then second, yung Koto Mines namin, yung 27 km na off-road ng Koto Mines, kung familiar kayo, search nyo na lang. Napakalalaki ng bato, kasi talagang malalaki So yun, sasagasaan mo with putik-putik. So yun, talagang matatagtag siya. So okay naman, wala akong mga problema. Lambot, so hindi sumakit likod ko o katawan, or yung ganito ko yung braso ko. So yun nga, sa Kayaba nito, tested na tayo sa suspension, rear man or front. Japan yung Kayaba, so tested yan, malambot. So bukod dun guys, ang pinaka gusto ko dito, yung sabi ko nga loaded sa mga parts to, yung pang safety. So yan nga yung Kayaba, ABS, and then may mga riding modes ngayon. Yung preno niya, nakanising caliper, so hindi ka papaya. Kasi yung mga kung beginner ka, matuling kang tumakbo, suddenly mag-stop ka. So ang magsisave sa'yo, yung isa rin doon, yung preno mo, kung gaano kalakas, tulad niya, hanggang ganyan. Yung, di ba, siyempre, matataas yung mo malaki yung motor mo, so mataas yung power. So yung mahalaga yung malakas yung preno, yung kayang pa-stopin yung motor. Yun, nakanising niya kaya malakas, dual channel ABS, kaya pag nag-activate yan. And then yun nga, bukod sa mga yung guys, ang pinakagusto ko dito kasi din sa mga sa boards, quality, and then yung yung mga parts na loaded sa kanila is mga branded talaga na kilala. So yun nga, bukod doon is yung gulong. Sa previous version ko guys, naka-adventure ako, pero yung unang version yon 2021 model yun, pero 2022 ko na purchase. 2021 yun yung naka road tires pa.
Pero kung yun nga, di ba? Naka Angel Pirelli GT na ang lapad 160 yata yun. 120 and by 17 and 160. So guys, Pirelli yun, Pirelli tires yun, Angel GT, yun yung unang Angel GT, nakapakakapit nung guys. So imagine magkano yun, 20k plus agad yan yung perang gulong. So this time naman guys, ito dahil minats na rin nila sa pang-adventure talaga ito, nirelease pang mga pang-adventure talaga, off-road and road. So naka-dual sports stars na to guys. So tulad pa rin ng dati, hindi tayo binigyan ng boats. O yung dating nabili natin naka Pirelli tires, ito naman naka mid seller. Magkano yung mid seller guys. So ano ito, Turo something gonna mid seller, Turo basta may ganun, hindi ko pa masyadong na check eh. Yun, naka mid seller to guys, na 70-30 sa 70-30 road, 30% pang off-road. So maganda. Ang kaganda kasi pag guys mga branded, yung magagandang brand yung nakakabit sa motor may nabili mo. So yun yung isa magdadala ng safety mo eh. Kasi di ba, kung mag-banking ka, reliable yung gulong mo, nakakapit talaga. Maulan man o umaraw. So kakapit talaga. Huwag lang talaga sa buhangin guys, sa iba yun ang usapan niya. Buhangin ka tapos may buhangin, I don't know. Pero good luck. Pero yun guys nga, so tested natin guys yan. Kung mapanood yung video ko, mga shorts video ko, so binreakin natin to sa North Loop, Quirino, Isabela, Dinadyawan, Twisties sa Bungabon Academy guys. Kung alam nyo lang guys yan, yung mga twisties dyan kakaiba, walang sinabi ang Marilaki. Yung Bungabon, lalo yung Bungabon Academy, talagang letter L na dyan, and then puro S dyan, as in S. Ang ganda kasi dyan guys, kaya masarap, nakakapagpatakbo ka ng matuli, bumabangking ka ng 80 to 100, walang ganong kasalubong dyan guys. Hindi wala kang ganong makakasulubong. Bungabon Academy na yan, Quirino Dinadyawan na yan. Dahil sa gabi nga doon nakakatakot yung Quirino Dinadyawan road na yan eh. May mga alam nyo, mas tamalong road dyan. Sabihin na natin mga magnanakaw doon ng hold up ganun. Kaya kaya may mga gate yan daw, yung mga entry niya, kaya ang sinasara. So yun guys, yung napapanood nyo guys yung video ko, and then kung nakapollow kayo sa Facebook page ko guys, may mga sinare ako doon mga videos. So nakita nyo talaga na idadapa ko to. So yun nga guys, importante yung gulong mo is reliable, and then makapit talaga. So yun ang kagandahan niya guys. So talagang banking. So yung Moto Adventure na yun, marami kami dahil nga parang Boss Iron Man yun, yung Moto Adventure yun. So marami kami babanking. So nakaka-challenge. May nakakasundan ako doon mabibilis. Koreano yun. Tapos after nung ginawa namin pala yung 16 years old professional motocross na yung Koreano yun, something ganon. Naka Ducati Multistrada Enduro yata siya. So gabi, bumabangking siya, nakatayo. Nakatayo siya, ang tagal niya nakatayo. Maliit siyang tao pero yung caring niya, lakas ng loob. So
So yun guys, yun nga, sinundan ko yun. So ano, pag natutuwa ka kasi parang napupush mo yung limits mo nag-enjoy ka. So hindi mo na tuloy ng takbo mo, gano'n, mabangking kami 80, 90, gano'n. Paragang hinihiga ako tong motor guys. So yun guys, ina-explain ko lang yan dahil dati yung dating version ng boards natin na Adventure is naka road tires. Ngayon naka dual sports tayo, pero hindi natin nakalimutan natin ganun yung setup natin. So yung dapat pa syempre, di ba, pag ganun ikaw sa maninibago ka sa gulong, di ba, pag from road tires nag dual sports ka, di ba, normally maninibago ka sa gulong, sabi mo ay mag-a-adjust muna ako, hindi mo na ako, papain ko muna yung gulong ko. So ako nakalimutan ko guys yung bagay na yon. Nakalimutan ko yun. So niwalwal ko agad guys sa yung sa Bungabon Academy Twisties pa. So na-share ko lang to guys para kung gaano ka reliable yung gulong na nakakabit sa boards natin kung bibili kayo. So guys, di ba, from road tires to dual sports ka, niwalwal mo din sa Bungabon Academy, hinigaw mo. So makapit, may pa yun may basa-basa pa yun basa-basa pa yun, may dahon-dahon pa yun kasi naulan yun So yun, nag-travel nga pala kami doon, muulan din at the same time yun, kasi maulan yun, tulad nga yan, ito ang makulimlim. Ang ganito mo pa medyo may sabit-sabit, may ulan-ulan So yun guys, sabi nga yung tires, suspension, ABS, preno nito ng boards, dagdagan mo pa ng naka-spoke na rim, so hindi mabiblink kung agad, pang trail talaga, pang off-road. May riding modes, traction control. So yung lang guys, yun ang binabayaran mo na dito sa 380k. I think 370 yata, naka-discount yata sila ngayon, naka-promo. So 370, 380k. So meron ka ng adventure big bike, naka Foreman GS or medyo bulking tingnan, ganda, colored yung rim, gold rim, may traction control and riding modes. Yun guys, yun. So sa halagang gano, meron ka na nun. What else? Yun lang guys, screen natin ganyan pa rin, TFT color display. So makita niyo, ayan yung riding modes natin, eco, temperature niyan, yung trip natin, odo, ayan yung RPM sa taas, clock, may clock pa rin, ayan, volt, ayan may volt siya, 14.4 yung voltmeter niya, fuel natin, so temperature, ganun pa rin. Ang ganda rin naman yung screen, kita pa rin kahit makulimlim, kitang kita natin yung screen natin. Ito guys, accessories na lang to lagay ko na lang yan para makakapit ako. So dito na tayo, malapit na tayo sa Uyo, Palengke. Ayun guys, yan, ito yung hazard. Ito yung hazard na button nya. Yan, hazard yan. So kasi yan, sabi ko nga, USB port yung charging, ngayon nandiyan pa rin. Yan yung cable ko, mahaba. At the same time, ginagawa kong pantali sa Insta natin 360 camera. Yan, pag nakakabit doon. So yung guys, medyo mahaba
mahaba tong video natin na to. Sulitin na natin kasi ginanahan tayo. So minsan lang tayo mag-upload din eh, kaya wala nagsusubscribe eh. Pero guys, sana naman subscribe nyo naman ako. Ay di na kayo mag-like, i-off yung notification, subscribe lang, masaya na ako guys. And then thank you for that. Ayun, bagal. So ayun, walis yung windshield na bababa pa rin, may handguard, riding nose, yan, natakal na natin gulong. Gas, ayun, takal natin yung gas consumption nito. So sabi ko nga, nag-average to ng 30. So hindi tayo binigo, nag-average pa rin to 30 to 32, ganon. Long ride guys. So kung city driving, nandyan pa rin yung ano. So medyo mabawasan siguro sa 25 to 30, ganyan, nasa range na yan. Ayun. Dahil nga kung naka-eco sa sports mag-iiba kasi syempre sports mode ka na eh. So pamilya naman tayo sa mga riding out. So tulad nito, nag-sports mode ako dun sa Bungabon Academy. Doon I think sa Dinadyawan yata. I think sa Isabela pa lang na sports mode ko na to. Kasi bago pa lang kinakapa ako. Na-activate ko yung sports mode. Nung pauwi na lang kami ng Manila, doon ko pinauli. Na-activate ko yung sports mode nito. So walwal. So parang nag 24 km ako per liter. So sa buong biyahe namin na yan. Sir. Yeah! Yung kapitbahay ko, sa Kuya Ryan, Diaz din yun eh, mag-anak din na. Ayun, kaplito pala dito, hindi pa kumpre ko mag-anak. So yun guys, may sports mode to. So nag 24 km per liter ako, pero kasing talagang walwal, bilis. So andun yung binibisit ko kasi yung kasama ko, si Sir Bong, naka GS yung 1.2. Inahataw ko para matagal niya ako mabutan sa twisties. Inahataw pag diretso, inahataw ko. Matagal niya ako habulin. So ayun. Kaya ayun, resulta. Nako. Ayun, ang resulta, tumaas yung gas consumption ko. Kasi nanguwisit ako ng kasama ko. Ayun guys, nasa bahay na tayo. Yung parking ko dito incline eh, kaya mahirap mag-park. Tapos may lumot pa, pag nadulas ka dyan, yari. Pre ikaw lang kawan dugo laboratory. Pre nag-vlog ako eh. Ayo binenta ko. Binenta ko yung sinuwap ko sa binenta ko last 2 weeks na. Hindi lang naging 525cc na siya eh dati. Sige pre. Ayun guys, so dito tayo nakauwi, mga aso ko umiyak na. So mamaya ako na double stand kasi ano to, mabigat siya, kaya mamaya ako na siya double stand. Ayun guys, yung gas consumption niya is nasa ganun 24 km pag niwalwal mo sa nag-sports mode ka. So yan, sports mode ka. Ayan yung nga pala pipe ko in Two Brothers. So nasa, bili ko dito dati nasa 10k. So ngayon parang may mabili ka ng 12k ay 6k.
May nakita ko yung ganyan 6K eh. Not same design. Pero ganyan. Like sa video ko nga, sabi ko nga, may video ako dyan eh. Pinutol lang dito sa pinalitan ng diesel pack. Para may salpak mo. Ganyan na siya. Tipid mode. So, nag-label lang yata akong 500 dyan. Guys, ito yung top box ko. So, hindi pa natin lilinis yung loob. So, yun guys. Yan, nakita nyo naman yan. Ito cross guard by design. So, yan. And then, sa amin dito sa Philippines, wala siyang skid plate na nakuha namin, pero may libre daw to, so dadating. So I don't know, pero sabi mayroon daw eh, confirm eh. So may kasama na siya. So pag nag-purchase kayo, may kasama yung skid plate na yan, kulay black yata. Kung di kayo aware sa skid plate, parang ganito siya, parang skid plate, cover dyan, protection sa ilalim ng engine.